introduction. Muntik na hindi na makilala yung pangalan ko sa dami na introduction. Hindi naman. Kaya lang medyo sumasabi ko lalamunan ko eh. Hindi, alam nyo kasi itong panahon na to eh. Sabi ko ito na yung new normal. Para tayong ninja. Mata lang yung nakikita. Amen ba? Amen. So ngayon mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na kayo po ay magsitayo. Tayo po ay magsitayo. po ala? Po ka lang Mama Chet. Relax ka lang dyan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Puri sa iyo, Panginoon. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagsasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos na siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, magsiupo na po mga kapatid. Ang ating pong panayam ngayon ay ang God's love o pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Amen. Amen. Ibigin ang Diyos. Yan. Paano ba natin inibig ang Diyos? Ibigin ang Diyos. Kasi nga tayo, nung una pa man, inibig na tayo ng Diyos eh. Amen ba? Ibigin ng Diyos. Sabi nga, maraming mga tao o minsan hindi natin alam na kailangan pala natin ibigin ng Diyos. Amen? Pero sabi nga, sa ayaw mo't sa gusto, kailangan mong ibigin ng Diyos. Kasi nga, ayon dun sa binasa natin, ito yung utos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kahit ayaw mong ibigin ng Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para ibigin mo siya. Sabi ng Diyos, ayaw mo sa akin, gusto ko sa'yo. Kaya dapat, ibigin mo siya. Kailangan nating ibigin ang Diyos. Amen ba? Kasi nga, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ay dapat nating ibigin sapagkat siyang lumikha ng sanlibutan. Amen ba? Hindi ka magkakaroon ng buhay kung hindi dahil sa Diyos. Amen ba? Amen. Si Mama Ched, hindi iedad ng 80 years old hindi dahil sa Diyos. Amen ba? Kaya mula doon sa maraming ginawa ng Diyos sa ating buhay, mula doon sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin, mula sa araw na ito, sa kalakasan nating taglay, mula doon, dapat nating suklian ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Amen. Sabi nga, buong puso mo. May puso ba kayo? Parang wala yata, wala akong naririnig. Asan ang puso? Nandito lang ang pangkin. Asan ang puso? Sabi na Ate Kayla, dito lang. Nakakabit lang siya. Andito lang ang puso. Para naiinitan na, andito lang ang puso. Sabi nga, ibigin ang Diyos ng buong puso. Sabi nga, ito yung puso. Ito yung ating puso na tumitibok. Ito kasi puso. Pero mula doon sa puso, meron pa siyang kalooban. At yun na nga yung kalooban na yun, na sabi nga kanina ni Brother, iyon yung tahanan ng iyong espiritu o tahanan ng Diyos. Amen ba? So naroroon mula sa iyong puso, doon sa iyong kalooban, naroroon ang iyong kalooban na kung saan ito yung lalagyan. Lalagyan kasi, mga kapatid, ang ating puso o ang ating kalooban ay lalagyan. Lalagyan yan. Kaya lang minsan, nagkakamali tayo ng inilalagay. Amen ba?
Kaya nga, mula doon sa iyong kalooban, naroroon ang, ito yung lalagyan ng Espiritu ng Diyos at naroroon ng iyong Espiritu na kung saan, kapag sila ay nagkaroon ng pagkakaisa, naiibig mo ang Diyos ng buong puso. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At buong kaluluwa. Sabi nga ni brother kanina, di ba? Meron kayong katawan? Meron kayong? Oh, di kompleto kayo. Kaya nga kompleto din yung utos. Di ba? Buong kaluluwa. Meron ba kayong kaluluwa? Merong ibang tao, wala lang kaluluwa. Bakit? Patay na. Amen ba? Tama si ate, patay na. Bakit? Makakaupo ka pa ba dyan kung wala kang kaluluwa? Oh, syempre, pag wala kang kaluluwa, nasaan ka na? Wala ka na, patay ka na, nasa bagbag ka na. Mamimili ka na ng bagbag o Holy Cross. Diba? Pero sabi nga, ibigin mo ang Diyos ng buo mong kaluluwa. Ibig sabihin, pakinggan mo ang sinasabi ng iyong kalooban. Pag sinabi ng iyong kalooban na pupurihin natin ang Diyos, kasabay ng iyong katawan. Itaas nyo nga yung kamay nyo. Amen, nakakataas pa ng kamay. Dalawang kamay. Isang kamay na lang si Mama Chen. Akala ko isang kamay na lang. Diba? Nakataas ang inyong kamay sa tulong ng inyong kaluluwa at katawan. Diba? Kasi nga, kung patay na kayo, wala na kayong kaluluwa, sige, taas niyo yung kamay nyo. Multo kayo. Diba? Kaya nga, buong kaluluwa mo. Diba? Iibigin mo ang Diyos. Kasabay, iibigin mo ang Diyos ang buong kaluluwa, katulong ng iyong katawan. Amen ba? Kaya nga, pag sinabi ng iyong kaluluwa, tayo ngayon ay magpupuri sa Diyos. Siyempre, kailangan kasabay yung iyong katawan. Pagkakaluluwa na lang, amen ba? Amen. Malakas sa palangkak sa ating Panginoon. Buong pag-iisip mo. Meron ba tayong isip? Meron. Siyempre, kailangan buong. Pag sinabing buong isip, kikilalanin niyo yung Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Magsaliksik, saliksikin mo yung Diyos, saliksikin mo yung tungkol sa Diyos. Diba? At pag nasaliksik mo na, pag-aralan mo na. Pag-aralan mo kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Kasi nga, pag kaakibat ng buong pag-iisip, dapat naroroon din ang iyong katawan. Kasi pag inisip mo yon, pag sinabi ng, pag inisip mo, dapat, papurihan ko ang Diyos. Dapat susunod ako sa Diyos. Hindi naman pwede yung isip lang. Siyempre kasama yung iyong katawan. Diba? Kasama mong mag-iisip ang iyong katawan. Kaya dapat, pag buong pag-iisip, kilalanin mo yung Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Diba? At pag nakilala mo na ang Diyos, ng buong mong pag-iisip at pag naibig mo na ang Diyos ng buong pag-iisip, doon na ka na susunod. Diba? Kailangan gamitin natin yung buong pag-iisip, yung iyong talino. Amen ba? Kasi diba, may mga isa, yung mga ibang hayop, wala namang talino unless turuan sila. Saka sila natututo. Pero tayo, minsan, pagka meron tayong napapag-aralan, mula doon sa napag-aaralan natin, natututo tayo. Kasi, tayo mula doon sa ating natutunan, mula doon sa ating nalaman, ginagamit natin iyon ng buong talino. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Buong lakas. Ang dami pala, no? Ang dami palang kailangan gawin bago mo maibig ang Diyos. Akala lang natin, basta, akala lang natin, ganun-ganun lang araw-araw, pero napakarami palang pinagagawa sa atin. Buong lakas. Diba? Buong mong lakas. Paano mo ba ibibigay yung lakas mo para maibig mo ang Diyos? Kailangan, mag-aalay ka ng iyong
sarili. Katulad ng ginagawa nyo ngayon. Hindi madaling umupo dyan. Amen ba? Matagal pa akong tatayo dito. Pero dahil gusto nyong ibigin ng Diyos ng buo nyong lakas, dapat mag-aalay kayo o mag-aalay tayo ng inyong oras at panahon. Yung iba nga, di ba? Iniaalay naman nila yung kanilang treasure, yung kanilang kayamanan. Kasi nga, kapag ka buong lakas, dapat meron kang gagawin. Dapat meron kang aksyon. Hindi pwedeng iibigin ko ang Diyos, pero iiga muna ako dito. Iibigin ko ang Diyos ng buong lakas. Sige, sabi, mag-aalay ako ngayon ng bulaklak. Uy, bulaklak, pumunta ka ba? Siyempre, gagamit ka ng buong lakas. Gagamitin mo ang iyong kamay para buhatin ang iyong mga alay. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Okay. Ibigin, ito yung ibigin ang iyong kapwa. Ito no? O, ba't na nagtuturo ka dyan? Ibigin ang iyong kapwa. Sabi nga, di ba, kanina ni brother. Sabi nga, lagi ko na naririnig kay brother. Just sabi sa kanta, learning to love yourself. It is the greatest love of all. Amen ba? Amen. Kasi nga sabi, paano mo iibigin yung kapwa mo? Kung yung sarili mo nga, hindi mo alam kung paano mo ibigin. Diba? Kailangan ibigin mo muna ang iyong sarili. At kapag naibig mo na ang iyong sarili, saka mo palang maiibig ang iyong kapwa. Mula doon sa iyong pagkakamali, di ba? Pagka iyon ay naunawaan mo, di ba? At natanggap mo, matatanggap mo rin ang iyong kapwa. Amen ba? Amen. At ano ba yung pag-ibig mo sa iyong sarili? Kung ano yung makakabuti para sa iyo, iyon ang iyong gagawin. Hindi yung kung ano yung makakasama sa iyo, iyon yung gagawin mo. Amen ba? Amen. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Diba? Totoo naman yun eh. Kaya lang patay na si Whitney Houston. Pero naiwan niya sa atin yung mga lyrics na yon, na napakagandang lyrics na dapat pagnilayan kapag ikaw ay nais mong ibigin ang iyong kapwa. Kasi nga, una mo munang ibigin ang iyong sarili. Dapat alam mo kung ano yung makakabuti para sa iyong sarili. Lagi sinasabi ni brother, learning to love yourself, Sister Tess. Alam mo kaya yung makakabuti sa'yo, di ba? Ano ba yung makakabuti sa'yo? Siyempre, brother, pagka may sakit ka, di magpa-therapy ka. O, yun pala eh, sabi niya ganon. Pero totoo yun, mga kapatid. Di ba? Kahit alam mo na nga na may sakit ka na, hala ka, hindi to kain to. Minamahal mo yata yung sakit mo, hindi mo minamahal yung sarili mo. Diba? Kailangan mahalin mo muna natin ang ating mga sarili bago tayo magmahal ng ating kapwa. At mula doon sa kung ano tayo, tanggapin muna natin kasi wala namang perfecto eh. Kung ano yung ating pagkakamali, lahat tayo ay nagkakamali. Pero kung mahal natin ang ating sarili, tatanggapin natin. At mula doon sa pagtanggap natin sa ating sarili, sa mga pagkakamaling yun, syempre, babalikan pa ba natin? Hindi na. Pero minsan bumabalik pa din. Yes. Diba? Kaya nga mga kapatid, unahin muna nating ibigin ang ating sarili bago natin maibig ang ating kapwa. Palakpakan natin ang malakas. Kaya nga, meron pa, tumumpas. Yan. Sabi niya, ako si Yahweh. Yan na. Ako si Yahweh. Siyempre, kailangan pag-iibig ka, kilalanin mo muna iibigin mo. Sabi nga kanina, ibigin ng Diyos. Sinong Diyos? Sino iibigin ko? Kung hindi nga natin kilala yung ating iibigin. Amen ba? Si Mama Ched, nung na-inlove siya, kinilala niya muna si Kuya Johnny. Johnny, no? Mama Ched, no? Oh, di ba? Nialay ni Mama Ched ang kanyang sarili para kay Kuya Johnny. Yon, kaya nga, kung iibigin ka daw natin ng Diyos ang buong puso, dapat kilala natin ang Diyos.
Sabi niya, ako si Yahweh. Sabi ni Moses, sabi niya, tinawag ng Diyos si Moses, sabi niya, Moses, Moses. Sabi niya, sino yun? Bakit parang may tumatawag sa akin? Sabi niya, tinawag siya ulit kasi hindi siya pumupunta. E di pumunta siya, sinundan niya yung tinig. Saan sila nagtagpo? Doon sa nagbabagang puno. Diba? Yung the burning moose. Diba? Doon nagtagpo ang Diyos tsaka si Moses. Si Moses, diba? Sabi niya, tinawag niya doon. Sabi ni Moses, bakit po, Panginoon? Sabi niya gano'n. Nais kong pumunta ka doon sa Haring Paraon. At nais kong sabihin mo doon sa Haring Paraon na palayain niya ang aking bayan, yung mga Israelita, para makapagpuri at sumamba sa akin. Sabi naman ni Moses, naku, Panginoon, ayokong pumunta doon. Ang tapang-tapang ng hari doon eh. Sabi niya, at saka pag pumunta ako doon, sino sasabihin ko? Sino kayo? Anong pangalan ang sasabihin ko? Diba? Pero ang sabi ni Amang Yahweh, nung tagpong yon, nung sila'y nag-uusap, ang sabi niya, sabihin mo, ako nga. Ako nga, ibig sabihin, Yahweh. Sabihin nyo nga, Yahweh. Yahweh, ako nga. Yon ang sabi niya kay Moses. Kaya si Moses dali-daling pumunta doon at sinabi niya. Amen ba? Kaya mula noon, napalaya ba ang mga taga-Israelita? Napalaya nila. Sino nung nanonood ng Moses dito? Wala. Panoorin niyo yon. Sa YouTube. Yan, sa YouTube. Panoorin niyo yan. Yun yung mga tagpo na yon. Kaya nga, nakilala ni Moses na yung kanyang kinakausap mula doon sa bundok ng Sinai. Diba, Brad? Sa bundok ng Sinai? Yon, doon sa naglalagablab na puno. Doon niya nakilala si Amang Yahweh. Kaya nga tayo, kung ano yung ating kailangan, hingin natin kay Amang Yahweh. Kung ano, kung nais mo ng kagalingan, hingin mo sa Diyos, Amang Yahweh. Hingin mo ang nais mo. Amen ba? At ibibigay niya sa iyo. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Siya daw yung ating amang maaasahan. Nagbabasahin lang ako. Sabi niya, dito, ako si Yahweh. Yan ang Isaiah 21. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, ikaw lamang Yahweh ang aming pag-asa at amang maaasahan. At tanging ikaw lamang ang nagliligtas sa aming buhay. Amen. Kaya nga, ako si Yahweh. Kaya sabi niya, ako si Yahweh. Ganon din yung pakilala niya kay Moises. Kaya nga siya daw yung amang Diyos na maaasahan. Ibig sabihin, kapag pala talagang humingi tayo sa Diyos, ibibigay niya. Kasi yun ang sabi niya eh. Diba? Ako, amang maaasahan. Diba? Humingi tayo sa Kanya at ibibigay niya sa atin. Kaya nga si atin natin, walang ginawa yun kundi humingi eh. Diba? Kahit alam niyang COVID, sige hindi, pupunta ako doon. Hindi nagpapapigil yan kasi nakilala niya si Amang Yahweh. Diba? Alam niyang yun ang Diyos na kanyang aasahan sa kanyang buhay. Palakpakan na malakas ang ating Panginoon. Amang maaasahan. Sabi nga meron tayong mga tatay dito. Ako meron din tatay. Pero yung tatay ko, nilaso ng kaisipan, ng masamang espiritu. Diba? Mas minabuti niyang uminom ng alak. Kasi sabi ng masamang espiritu, masarap yung alak. Pilo. Joke lang. Masarap yan. Sige, maglasing. Ayun. Hanggang sa napasarap ng masamang espiritu, yung alak na yon hanggang sa nakalimutan niya na yung kanyang obligasyon para sa amin. Amen ba? Kasi nga, ganun siya nilinlang ng masamang espiritu. Ganun siya dinaya ng masamang espiritu. Pero,
sa kabila ng lahat ng yon, siya pa rin ang amang umiibig sa tatay ko. Amen ba? Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Kahit nadaya siya, iniibig pa rin siya ni Amang Yahweh. Di ba? Kasi nga siya yung Diyos eh. Ako yung Diyos na patuloy na iibig sa inyong lahat. Amen ba? Kaya nga, kung nais natin ang kagalingan, ng kalakasan, kanino tayo hihingi? Parang wala akong naririnig. Ayaw niyo magsalita. Yon, hihingi tayo. Kung nais natin ng kagalingan, humingi tayo kay Amang Yahweh. Kung nais nyo ng pagpapala, ng talino, humingi tayo kay Amang Yahweh. Kaya nga sabi, ako si Yahweh, amang maaasahan, Diyos na nagsasalita. Kanino ba galing yung mga salita nyo? Sa Diyos. Amen. Kung sa Diyos galing ang inyong salita, ibig sabihin, Diyos na nagsasalita, merong tinig ang Diyos. Narinig nyo na? Narinig nyo na? Amen. Amen. Walakpakan natin, walakas ang ating Panginoon. Sabi nga, naririnig natin ang Diyos sa tuwing tayo'y nananalangin. Yan, maraming paraan na naririnig natin ang tinig ng Diyos. Diba? Bawa, pag sinabi ni Ate Pina, anak, magsimba ka ngayong araw na to. Diba? Sa kanya pinarating yung message ng Diyos para ibigay dun sa anak niya. Diba? Yun yung tinatawag nating audible voice of God. Bakit hindi na lang idirekta dun sa anak niya? Eh kasi baka hindi naman maintindihan ng anak niya. Diba? Pero kung sa nanay, alam niyo kasi mga nanay mabilis yan. Ay, oo, tama nga to. Diba? Kaya sa nanay, tas ipaparinig sa anak. Kaya sasabihin. Amen ba? Yun yung tinatawag na audible voice. Gumagamit siya ng dalawang dila. Diba yung mga pare, paano ba pinaparinig ng Diyos yung kanilang, yung tinig ng Diyos? Sinabi nung Diyos na magpari ka, diba? Naririnig sa kalooban. Kasi nga nandito ang Diyos. Diba? Naririnig dito. Naririnig nila mula sa kanilang kalooban na magpari ka. Diba? Ganon. May mga ganong calling. Kaya mula na ang tawag naman doon ay inner voice of God. Sa kalooban mo, mula sa kalooban mo, meron kang naririnig na tinig na lalabas sa iyong kalooban. Yan. Pag-ibig. Pag-ibig ni Amang Yahweh kay Adan at Eva. Diba? Paano ba ipinakita ni Amang Yahweh yung pag-ibig niya kay Eva at Adan? Diba? Sabi niya nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Gayon na lamang. Ibig sabihin, hindi masukat. Diba? Sa Eva at Adan nung panahong yun, binigyan niya ng perfectong buhay. Perfect creation sila eh. Diba? Diba dun sila dun ibinigay sa kanila ng Diyos yung paraiso. Nilikha ng Diyos ang paraiso para sa kanila, kay Eva at Adan. Diba? Tapos, then, sabi ni, una-muna, sinong nandoon? Si Adan. Si Adan muna. Di binigay, una munang nilikha ni Amang Yahweh yung mga kailangan nila. Magkaroon ng puno, nagkaroon ng isda, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng dilim. Diba? Yung creation. And then, pagkatapos, nilikha niya naman si Adan. Diba? Sabi naman ni Adan. Pero lahat ibinigay niya na. Nandoon yung mga pangailangan nila. Dito yung inyong pagkain. Bago niya muna likhain ang tao, nilikha niya muna ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Diba? Ganun kabuti ang Diyos. Pero dahil nung nilikha niya si Adan, nakita niyang nalulungkot. Nalulungkot si Adan. Sabi ni Amang Yahweh, parang nakikita kong nalulungkot. Nalulungkot si Adan. Sabi niya gano'n. Ano kaya yung aking gagawin para siya maging masaya? Kasi ayaw ng Diyos na nakikita niya tayo nalulungkot. Diba?
Kaya nga minsan si ate natin pag walang pera yan, bigla nagkakaroon ng pera eh. Kasi alam niya, hindi masaya siya. Amen ba? Amen. Init, no? kaya sabi niya ganun, alam ko na. Habang natutulog si Adan, diba? Habang natutulog si Adan, bigla na lang sabi ni Amang Yahweh, diba? Natutulog si Adan ng mga panahon na yon, biglang hinugot sa tadyang. Amen ba? Amen. Diba? Paano ba ang ginawa si Eva, diba? Mama Ched? Hinugot sa tadyang? Diba? Hinugot sa tadyang. Diba? At nung pagkahugot sa tadyang, nga na, sabi niya, Rowa. Diba? Hinugot sa tadyang. At nagkaroon ng Eva. Diba? Kita niyo yung kapangyarihan ng Diyos? Grabe, hinuhugot lang sa tadyang tayo sa... Diba? Hinugot sa tadyang at nagkaroon ng Eva. Kaya nung pagdilat ni Adan, sabi, pagdilat niya, napakagandang babae. Sabi, ang ganda-ganda. Perfect creation. Walang Amen. peklat. Diba? Sexy. Coco Calabati. At diba, ano nga sa ano yun? Malaguya? Malago. Ano mga Chet? Ano mga Chet yung maganda? Malago. Maganda. Sa Kapampangan. Malago. Malaguya. Sabi ni Adam, napakagandang babae. Perfect creation talaga yung binigay sa akin ni Amang Yahweh. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang binigay. Diba? Talagang pagkakita niya pa lang, napakaganda. Diba? Pero natuwa naman si Amang Yahweh kasi nga nakita niyang masaya si Adan. Pero, nung panahon na yon, habang nandoon sila, nag-uusap sila. Sabi niya, Eva, Adan, Eva, sabi niya, lahat ng pagkain ito ay sa inyo. Ngunit, huwag niyong gagalawin yung banda doon. Sabi niya, huwag daw gagalawin yung ano, meron doon. Kasi di ba sabi niya eh, wag niyo nang gagalawin yung nandoon. Lahat dito, sige, pwede. Pero doon, huwag. Pero sabi nga, hindi nila alam na meron palang lihim. Nakaaway si Amang Yahweh. Diba? Meron palang nakikinig sa kanila. Kilala niyo si Bathaluman Ether? Sa Encantadia. Diba? Alam niyo yun? Nanonood kayo nun? Hindi kayo nanonood. Nanonood ka, diba? Yung lagi siyang nakamasid. Diba? Yung lagi lang nakikinig, konting pagkakamali mo lang, uudyukan ka na niya agad. Diba? Yun, yung ahas na yun. Yun yung diablo na sisira. Diba? Na sana kung hindi napakaganda ng buhay ng dalawa. Wala sana silang kamatayan, wala sana silang hirap, wala sana silang gutom, wala sana silang karamdaman. Amen ba? Hindi sana papasok ang diabetes. Di ba walang diabetes? Di ba? Mga sakit na yan, wala. Pero dahil nga magaling ang diablo, ang lihim na kaaway ng Diyos, nilinlang sila. Amen ba? Amen. Nilinlang sila ng diablo. Sabi niya, Eva, alam mo ba na kapag pinuntahan mo yung lugar na yun at kinain mo ang bulang yun, magiging katulad ka ng Diyos. Sabi niya, talaga ba? Sigurado ba yan? Pero sabi ng Diyos, huwag mo daw kainin eh. Pero hindi, niloloko ka lang niya. Diba? Kaya araw-araw, ganun ang ginagawa ng diablo kay Eva. Hanggang isang araw, nagulat si Eva, nandoon na siya. At nakita niya nga, diba? Pagkita niya nga, napakasarap nga sa aking paningin. Tingin pa lang, talagang delicious. Amen ba? Kaya nun, pinitas niya. At yun, kinain niya, yung bungang iyon. At di ba siya nakontento? Adan, halika! Diba? Adan, halika dito, tikman mo to. Ito pala yung sinasabing ba, pero napakasarap. Diba? Yung kinain niya, nung kinain nilang dalawa, yung bungang iyon, anong nangyari?
Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Nakita nila na sila'y Hubad. ubad. Wala pala silang saklot, kaya nahiya sila. Ay! Nakita na! Nakita na ang dapat makita. Yun. Nagkaroon sila ng kamalayan. Nagkaroon sila ng malisya. Diba? Amen ba? Nagkaroon sila ng malisya na dapat wala yun eh. Diba? Dapat walang malisya. Kaya lang, Pag-iisip. Ano? alin brother? Nagkaroon sila ng masamang pag-iisip. Yun, nagkaroon sila ng masamang pag-iisip. Yun ang malisya. Yun, ang mali siya, sabi ni Yun, nagkaroon sila ng masamang pag-iisip. Kaya nung nakita nila, nahiya sila, nagtago sila. Hindi nila alam kung anong dahon ang kukunin nila. Hindi lang natin alam kung dahon ng anahaw yung pinagtakip nilang ganyan. Kasi masyadong malapad yun eh. Amen ba? Kaya nga nung nakita yon, nakita sila ng Diyos na gano'n ang kanilang itsura. Siyempre alam na ni Amang Yahweh yun, na yung ipinagbabawal niya ay sinuway nila. Sinuway ni Eva at Adan yung kanyang utos. At simula nun, yung buhay sana naganap, yung buhay na sana'y hindi na nila dapat dadanasin yung hirap, yung sakit, amen? Wala sanang diabetes, wala sanang gutom, wala sanang paghihirap, at higit sa lahat, wala sanang kamatayan. Amen? Hindi na kailangang mamatay ni Jesus sa krus para lang tayo'y kanyang tubusin. Amen ba? Pero, nung nagkasala si Eva at Adan, diba? Doon pumasok lahat ang kasalanan, ang hirap, ang gutom, at karamdaman. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kaya nga mula doon sa pagsuway nila, pagsuway ni Eva, ang sabi ng Diyos, ikaw babae, sabi niya, ikaw babae, maghihirap ka sa iyong pamamanap. Yun ang sinabi ni Amang Yahweh sa kanya. Nung siya'y sumuway. Yun ang sumpa ni Amang Yahweh kay Eva na sumuway. Napakahirap palang sumuway. Baka sumpain ka. Amen ba? Kaya nga nun, pag alis nila sa paraiso, naiwala. Kay Adan. Brother? Yung tumpa kay Adan. Ano ba yung sumpa kay Adan? Na? Ay, yung kakanin. Ay, na iyong kakanin. Lahat ng kanyang kakanin ay kanyang paghihirapan. Pagpapawisan ng kanyang dugo at pawis. Kaya nga, sa panahon natin, yung ating mga tatay, kapag ang mga tatay natin ay nagdadala ng pagkain, iyon ay kanilang, mula iyon sa kanilang pawis. Mula iyon sa kanilang dugo na kanilang pinaghirapang trabahuin. Kaya nakakain na kayo ng ano, nakain nyo? Pawis. Amen? Saan yung pagkain? Siyempre, nandoon yung pagod eh. Yung pagod ng mga tatay. Kaya nga, yun ang sumpa kay Eva at Adan. Pero sana, kung hindi lang sumaway si Eva at Adan, hindi sana dadanasin natin yun. Wala sana tayong sakit. Wala sana tayong kahirapan. Wala sana tayong gutom kung hindi sumuway si Eva at Adan. Amen ba? Mula iyon sa pagsuway nila eh. Yung at higit sa lahat, yung kanilang naiwala kung nung dati naririnig nila ang tinig ng Diyos. Amen ba? Naririnig nila si Amang Yahweh dati para lang silang body-body friends. Nag-uusap lang sila. Diba? Pero yon isa nilang naiwala. Nawala nila yung grasya, naiwala nila yung naririnig nilang tinig ng Diyos, nakakausap nila ang tinig ng Diyos, at nakikita nila ang Diyos. Isa yon sa naiwala ni Eva at Adan. At yung perpektong buhay. At ang namana natin ay ang pagsuway. Yun yung namana natin eh. Kaya nga pati sakit mamana natin eh. Kaya nga mana-mana lang yan eh. Sabi nila, pag diabetes daw ang tatay mo, diabetes ka din. Diabetes ang tatay mo eh. Diba? Pag high blood ka, high blood ka rin. High blood tatay mo. Diba? Mana-mana lang. Kaya yun yung namana natin. Yung pagsuway
ni Eva at Adan, yun yung namana natin. Diba? Kaya nga minsan, suway tayo ng suway. Diba? Pero, yun na nga, sabi niya, sa pamamagitan ng pagkakaloob niya, ng kanyang bugtong na anak, na ibalik ni Jesus. Mula doon sa kanyang kamatayan, doon sa Kalbaryo na kanyang pinagpakuan at kanyang kinamatayan. Mula doon sa kanyang kamatayan, na ibalik ng kamatayan ni Jesus yung grasyang naiwala ni Eva at Adan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng wait lang. Yan. Kaya nga sabi niya, sa halip, ang nilapitan ninyo ay bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Sabi niya, kasi ang iyong tahanan, ang Jerusalem sa langit at bagong Jerusalem sa lupa. Kaya nga, mula doon, sabi niya, ang iyong tahanan, Jerusalem sa langit at bagong Jerusalem sa lupa. Ano bang meron sa Jerusalem sa langit? O yung sentrong Jerusalem sa langit? Ano yung meron sa langit? Naroroon ang anghel. Sa langit, syempre, nandun ang mga anghel, diba? Kaya nga yung mga anghel, bumababa sila eh. At syempre, nandun din, si Mama Mary, nandun din. Kaya nga ang iyong tahanan, Jerusalem sa langit. Kasi pag sinabing Jerusalem, ito yung pinananahanan ng Diyos. O ito yung tahanan ng Diyos. At bagong Jerusalem sa lupa. Siyempre, pag mayroong Jerusalem sa langit, sa pag-ibig ng Diyos, ibababa niya pa rin. Ibibigay niya pa rin sa tao yung nais ng Diyos para sa atin. At yun, meron siyang ibababa sa atin. Ito yung bagong Jerusalem sa lupa, na kung saan, kung sa langit, sa Jerusalem sa langit, ang Diyos ang namamahala, syempre, sa bagong Jerusalem sa lupa, siya pa rin ang namamahala. Amen ba? Amen. Ito yung sabi nga si Jesus, ang hari ng langit at lupa. Si Mama Mary, reyna ng langit at lupa. So sila yung mananahan at tatahan sa bagong Jerusalem sa lupa. Sila yung magkakalinga sa atin. Kaya nga doon sa bagong Jerusalem, doon sa North Wing na laging pinupuntahan ni Ate Nati. Amen ba? Tingnan niyo naman si Ate Nati ngayon. Amen ba? Gumagaling ba? Amen. Lumalakas ba? Amen. Diba? Doon niya nasumpungan o naroroon. Doon sa bagong Jerusalem sa langit, sa lupa, naroroon ang pagkalinga ng Diyos. Naroon ang kagalingan. Naroon ang kapayapaan. Kaya kahit anong pigil kay Ate Nati, hindi, pupunta ko doon. Diba? Kasi naroroon ang kanyang hinahanap. Diba? Naroroon ang kanyang kapayapaan. Kaya pag nandun niya, payapang-payapa yun, nakapo. Kasi nga doon uupo ka lang, makikinig ka lang. Diba? Amen ba? Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, ang iyong tahanan sa Jerusalem sa langit at bagong Jerusalem sa lupa. Pag sinabing tahanan, merong pintuan. Hindi naman pwede tahanan, puro bintana. Siyempre may pinto din. Saan ka na mapapasok? Ay. Yan. Kaya nga pag sinabing tahanan, may pinto ang dapat kang papasukin. Yan. Kaya nga saan mo gustong pumasok? Sa langit, nakapiling si Abraham. Ito ba yung langit na sa piling ni Abraham na kung saan? Ito yung buhay na naroroon si Lazaro. Alam nyo ba yung istorya ni Lazaro at ng mayaman?
Hindi. Yung si Lazaro, ito yung namumulot lang ng mumu mula sa pagkain ng mayaman. At yung mayaman naman, siya yung todo kain. Napakasasarap ng pagkain niya doon sa kanyang hapagkainan. At pag ba'y nalalaglag, si Lazaro yung tipong nangangandara pa para kunin yung mga nalalaglag. Siya yun. Pero, naroroon siya sa piling ni Abraham. Amen ba? Kaya nga, nung tagpo doon, sabi niya, Amang Abraham, pababain niyo nga po si Lazaro para sabihan yung aking mga kapatid na huwag daw siyang tularan sa kanyang kadamutan. Madamot siya, yung mayaman na yon. Ayaw niyang bigyan ng pagkain si Lazaro. Mas ginugusto niya pang nakikitang humahandusay o namumulot si Lazaro dun sa kanyang hapagkainan kaysa abutan. Kaysa iabot niya yung kanyang kamay na mayroong pagkain. Ang gusto niya nakaganyan lang lagi. Kain ng kain. Ayaw niya magganyan. Ayaw niya maganon. Ayaw niya maganon. Hindi, napunta tuloy siya sa ano. Amen ba? Kaya nga, sabi nga, di ba? Sa langit, sa piling ni Abraham. Sa impyerno, Hades ng pagdurusa. Kaya nga yung mayaman nagdudusa dito eh. Kasi hindi niya kayang ibigay o iunat yung kanyang mga kamay para magbigay. Kaya nga sabi, mas mabuti pa daw na ikaw ay mamatay o nang walang isang kamay. Kung buo naman ang iyong mga kamay, mapunta ka naman sa impyerno. Saan? Sa kadamutan. Aray ko. Diba? Kasi hindi mo ka kayang magbigay eh. Diba? Buo nga yung kamay mo, katulad ng mayaman, namatay nga siyang buo. Napakaganda ng damit, napakaganda ng kabaong. Saan ba siya napunta? Pero si Lazaro, 'di ba? Maraming sugat, ang baho, marumi ang mga damit, gusgusin kasi nga mahirap siya. Nangihingi lang siya ng pagkain kay dun sa mayaman. Pero saan naman siya napunta? Sa piling ni Abraham. At yung purgatorio, ito yung dumadalisay na apoy. Mula doon, ito yung sabi nga, di ba, may mortal sin, may venial sin. So, yung may konting kasalanan dito sa purgat. Kasi, meron doong apoy na dadalisay sa'yo para ikaw ay linisin, para ikaw ay makarating sa Jerusalem, sa langit. Kaya meron pang chance, meron pang purgatorio. Pero, pag sobrang napunta ka na nga doon, sabi nga ni brother, pag napunta ka na doon, wala na talaga, wala na pag-asa, wala na, topo-topo na daw. Pero pag dito, ipapanalangin ka pa ng iyong mga kapatid, ng iyong mga pamilya. Di ba nga tayo, minsan nananalangin tayo sa mga patay? Kaya dapat pag nananalangin daw tayo, malinis ang ating puso sapagkat ang panalangin niyon ay inaalay natin sa ating mga yumao na nasa purgatorio. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, di ba? Kaya nga mga kapatid, dapat lagi nating iisipin anong pintuan ang ating papasukin. Amen ba? Kailangan lagi nating iisipin mabuti. Isipin natin ang buong talino. Diba? Kung saan tayong pintuan papasok. Maraming pintuan. Ang SM nga, luwag-luwag ng pintuan. Ang Robinson, ang luwag din ng pintuan. Diba? Pero sabi nga, ang bagong Jerusalem, na tahanan ng Diyos, nandoon mga kapatid sa North Wing. At iniintay kayo para pakinggan ang tinig ng Diyos amang Yahweh. Sapagkat naroroon ang inyong kagalingan, ang kapayapaan, ang kasaganaan. Amen ba? Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. So mga kapatid, nais ko pong magpasalamat. Pero bagong lahat, ako hihingi muna ng tagubilin. Si Flor, tayo ka dito. Ay, si ate natin.
Relax tayo ka dito. Hallelujah. 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 Sa bawat araw Hallelujah. na Hallelujah. darating Hallelujah. sa inyong mga buhay, Hallelujah. Hallelujah. lagi ninyong aanyayahan Hallelujah. Hallelujah. ang Diyos Hallelujah. sa lahat ng sandali. Hallelujah. Sapagkat Hallelujah. kung ang Diyos ay Hallelujah. nasa inyong kalooban, Hallelujah. nananahan sa inyong mga puso, Hallelujah. tunay nga na Hallelujah. walang puwang ang Hallelujah. kaguluhan sa Hallelujah. inyong katauhan. Hallelujah. Sapagkat ang isang tao Hallelujah. puno ng pag-ibig Hallelujah. sa kanyang kalooban, Hallelujah. kailanman siya Hallelujah. ay hindi mapapahamak. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig Hallelujah. ang kanyang magiging sandata Hallelujah. upang siya'y turuan Hallelujah. ng mabubuting bagay. Hallelujah. Kaya't sa panahon Hallelujah. na kayo'y naguguluhan, Hallelujah. mayroong Diyos Hallelujah. na dapat kayong tawagin. Hallelujah. Mayroong Diyos Hallelujah. na dapat ninyong Hallelujah. sambahin Hallelujah. sapagkat siya ang Diyos Hallelujah. na babago sa Hallelujah. inyong katauhan Hallelujah. at sa inyong buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Narinig niyo yun, diba? Hihigi si Mama Chen. Natapos na. Yun. Mas masakit ang tanda niya. Iiyak na siya mamaya. Yun. Sabi nga doon na lumabas sa interpretation, dapat daw lagi nating aanyayahan ng Diyos. Dahil merong Diyos na mababago sa inyong buhay, merong Diyos na dapat sana'y nananahan sa inyong kalooban. At kapag daw tayo ay napuno ng pag-ibig, tunay nga mga kapatid, na tayo'y laging magtatanim. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon.